at via online streaming. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing Linggo 3:00 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews,
to the bones fan meet experience. And hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot
ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke.
Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. At tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Araw tayo ng Miyerkules, ika-4 sa buwan ng Marso. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa inyong programa ang Rapido Hataw Balita. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At narito ang ulo ng mga balita. 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte idiniklarang sufficient in substance ng House Justice Committee. Vice President Duterte nagaya ng kasong perjury laban sa nagpakilalang bagman nitong si Ramil Madriaga. Malacanang may hamon kay Congressman Erice galingan sa debate sa anti-political dynasty bill. Land travel na repatriation para sa mga Pinoy sa gitnang silangan pinag-aaralan ng BMW. ASEAN nanawagan ng mapayapang pagresolba sa sigalot sa Middle East. 100 milyong pisong halaga ng fuel subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda nakahanda na ayon sa Department of Agriculture. 2 babae naman ang pinagbabaril sa Lanao del Sur, isang patay. Vice Mayor sa isang bayan itinuturong mastermind. At 2 estudyante sa Sadanga Mountain Province nahulihan ng 2 kilo ng marijuana. Yan ang ating headlines at narito na ang detalye ng iba pang mga balita. Muli, magandang araw Pilipinas. Lusot na sa House Committee on Justice ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos ideklaring sufficient in substance ang inindorsong reklamo ni na Representative sa Francisco Paulo Ortega at Bienvenido Abante Jr. sa botong 54 ang pumabor at isa lang ang tumutol. Ang iba pang detalye ang tabayanan natin sa mga susunod na oras or minuto. Iginit ni Vice President Sara Duterte na hindi niya prioridad ngayon ang kinakaharap na impeachment complaint sa ambush interview bago ang kanyang pag-aay na reklamo sa Taguig City Prosecutor's Office. Sinabi ng Vice Presidente na mas marami siyang trabahong dapat asikasuhin sa kanyang opisina kaysa tutukan ang deliberasyon ng House Committee on Justice. Tumanggi ring magbigay ng detalye si BP Sara kung ano ang ginagawang paghahanda ng kanyang defense team. Ayon naman sa kanyang legal counsel na si Attorney Paulo Panelo Jr., mas mabunting hintayin na lamang ang magiging proseso
ng komite. At batay nga sa katatapos na report ni Manang Milky Rigunan mula sa Kamara de Representantes, pagpa siya ang House Justice Committee na ideklarang sufficient in substance ang reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Magain naman si Vice President Sara Duterte na reklamong perjury laban sa nagpakilala na dati niyang bagman na si Ramil Madriaga sa Taguig Prosecutor's Office. Kasama 5 testigo at si Attorney Paulo Panelo Jr., iginit ng kampo ni Duterte na isang malaking kasinungalingan ang mga paratang ni Madriaga. Ayon pa kay Attorney Panelo Jr., binigyan din sa isinumiting affidavit na hindi magkakilala ang dalawa at kailanman ay hindi naging bahagi ng Presidential Security Group at Vice Presidential Security and Protection Group si Madriaga. Wala namang basihan ng kumalat na peking anunsyo sa social media tungkol sa nationwide work at class suspension dahil sa umano'y tensyon dulot ng gera sa gitna silangan. Sa opisyal na pahayag ng Philippine National Police, iginit nito na walang banta sa seguridad ng bansa na maaaring magdulot ng naturang abiso. Pinaimbestigahan na ni PNP Chief General Jose Melencio Martates Jr. sa Anti-Cybercrime Group panaturang post at nagbabalang magpapataw sila ng kaukulang legal na hakbang laban sa mga nasa likod ng nagpakalat na peking impormasyon. At binasag na ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang kanyang katahimikan tungkol sa kumalat na impormasyon na siya ay ginulpi umano dahil sa nangyaring insidente sa NLEX. Napilitan ng gobernador na magsalita sa harap ng patuloy na pagbanat sa kanya sa social media. Ayon kay Fernando, walang katotohanan ang isiniwalat ng isang veteranong kolumnista na sinakyan naman ng mga vlogger. Kabilang na ang mga may galit sa kanya sa larangan naman ng politika. Diretsahan sinabi ng Bulacan Governor na hindi siya binugbog at sinakal. Wala din naman nangyaring road rage sa NLEX tulad ng naunang statement ng Presidential Communications Office. Kumpiyansa si Governor Fernando na hindi basta-basta maniniwala ang publiko, lalo na ang kanyang mga kababayan sa pagkalat ng mga kaparehong fake news. 22 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon, tayo magbabalik para sa report sa labas ng himpilan. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh.
Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Sa oras na 27 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon, balikan natin ang Kamara de Representantes. Alamin natin ang iba pang kaganapan matapos ang maitalang botohan ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Partikular na hinatulan ang pagiging sufficient in substance ng reklamo. At naroon natin kasamang si Manang Milky Regunan. Manang Milky. Yes, Romel, inantabayan na namin ang iba pang mga reaksyon ng mga miyembro ng House Justice Committee matapos ng desisyonan na sufficient in substance ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Pero una nang nagpa-ambush interview dito sa baba ng People's Center ay itong si Congressman Paulo Ortega V. At ang sabi niya ay malakas ang mga ebidensya na ipipresenta ng komite kapag umusad na ang impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Ortega, bukod sa mga nakalap nilang mga ebidensya noong mga nakalipas na hearing ng 19th Congress, ay meron pang mga ilalabas na depende rin sa mga partisipasyon din ng ilan pang mga makikiisa dito sa impeachment trial laban kay VP Sara. Lumusot na nga ang mga basihan para isulong ang impeachment complaints laban kay VP Sara. Pinagtibay ng House Justice Committee ang sufficiency in substance ng 3 and 4 impeachment complaints laban kay VP Sara. Pareho itong nakakuha ng botong 54 sufficient, 1 ang bumoto na insufficient at isa naman o 0 ang nag-abstain.
Naniniwala si House Deputy Speaker Paulo Ortega V, isa sa mga endorser ng 4th impeachment complaint, na malakas ang mga hawak nilang ebidensya para maisulong ang pagpapatalsik sa pwesto laban sa pangalawang Pangulo. Narito ang pahayag ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V, isa sa mga endorser ng 4th impeachment complaint. Sir, based on your mga evidences na hawak po ng komite, anong tingin yung pinakamalakas against the Vice President? Well, ipipresenta naman po yung mga ebidensya na yun in the coming hearings hanggang po dun sa trial. Siyempre po yung sa SALN po, hindi po nasagot. Actually, yung buong impeachment hindi po nasagot kasi we were actually sidelined by a technicality. Siyempre, yung grave threats na tinitingnan natin against the President. Sabi ko nga po, kung siguro sa ibang bansa yan at inopenly threaten mo yung Presidente, ibang-iba po yung sitwasyon ngayon. So again, all of the grounds, all of the complaints are very strong. So equally strong po lahat. Sir, balikan ko lang po, since Kuniklas na yung mag-react ng complaint, do you think naman magsusurvive yung... Now, ang respondent o si Vice President Sara Duterte ay bibigyan ng 10 araw, 3 araw na para sa reply ng complainant at 3 araw na for rejoinder. Pagkalipas ng 16 days ay magsasagawa ng full hearing ang House Justice Committee para alamin naman kung merong probable cause. Magsusumite ng report ng ang House Justice Committee sa plenaryo para ipaalam ang resulta ng mga hearing kung saan deklaradong sufficiency in form at sufficient in substance ang 2 impeachment complaints laban kay VP Sara. Kapag nasa plenaryo na ang committee report at pagbobotohan ito ng mga miyembro ng Kamara, kailangan ang 1/3 vote sa kabuoang miyembro ng Kamara at kapag nakuha ang naturang mga numero, 1/3 votes ng mga kabuoang miyembro House of Representatives sa kaya-akyat sa Senado. At magsisilbing Senate Impeachment Court ang mataas na kapulungan para dinggin ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Pero sandali lang Milky, yung pinasasagot si VP Sara, ito'y bago i-submit sa plenaryo. Yung sagot niya hihintayin ng committee. 10 araw hihintayin ng committee yung sagot niya. Oo, nga pagkatapos ay meron ding 3 araw naman yung complainant para magsumite rin ng kanilang posisyon at merong 3 araw for the rejoinder. Kapag natanggap ito mga requirements na ito, magtatakda ang House Justice Committee ng isang pagdinig. Ang sabi nga ni Justice of Committee Chairman Jervil Luis Trop, kahit daw bakasyon ang sesyon ng Kongreso dahil Holy Week break, ay sisikapin nila na matapos ang mga pagdinig dahil base sa regulasyon, meron silang 60 days para tapusin ang hearing ng impeachment complaints laban sa Vice President Sara Duterte. Kung titingnan mo ang kalendaryo, Ray at Romel, baka daw nila matapos ito ay April or May. Okay. Tama ba ang interpretasyon ko, Manang Milky? May posibilidad pa na bawiin o ng House Committee on Justice yung kanilang desisyon? In case na bigyan ng konsiderasyon yung isusumiting reply ng Vice President, hindi ba? Oo. Merong pagkakataon na pwedeng mabaligtad ang desisyon ng House Committee on Justice. Anong paraan? Ito ay sa pamagitan ng botohan sa plenaryo. Kung ang boto sa plenary ay mababaligtad, mababaliwala yung resulta ng naging botohan sa House Committee on Justice. Kaso ang mabigat niyan, Manang Milky, sa akin lang sa pananaw ko lang, ay parang napakahirap ng baliin yung kanilang decision kasi overwhelming eh. Oo. Diba? At tinignan namin yung numero. Ang pagbabago ay 54-10. Diba? Doon sa sa sufficiency in substance and even in form. Doon sa tutol, insufficient, isa lang Isa lang, oo. Talagang si Congressman Suntay. Pero yung mga, titignan mo yung mga posisyon na kala mong babaligtad yung kanilang posisyon o kaya anti doon sa impeachment. Pero nung nagtaasa na ng kamay, sumang-ayon na rin sila. Tumututol. Sumang-ayon na rin. Congressman Rufus Rodriguez, Robert Nazal, at yung iba pa ay pumoto pumoto sila in favor of the impeachment complaints
para kay Vice President Sara Duterte. Lalo na si Congressman Rufus Rodriguez, all throughout ng proceedings, hindi ba? Todo depensa siya kay VP Sara Duterte. Pero Todo at the end of the depensa. day, At the di ba, same bumoto time, pa rin siya ng in favor. Oo. Todo depensa doon sa kampo ni VP Sara. Pero kung titignan mo, meron namang kumbaga ay dahilan. Kumbaga ay sinasite na rin ang batas. Marami siyang mga punto rin. Pero matagal yung debate. Kahapon ni Congresswoman Leila De Lima. Pero kailangan tapos na ito. Oo. Pero Milky, kailangan bang humarap in person ni VP Sara? Doon sa 10 days ba yon na ibinigay sa kanya? Oo. Pwede siyang mag-sumite ng reply, sulat. Halimbawa, sa sumite. Ngayon, kung siya ay magdidesisyon na hindi dumalo sa mga pagdinig ng House Committee on Justice para patunayan na mayroong probable cause yung impeachment complaints laban sa kanya. Ang sabi ni Congresswoman Jervil sa mga previous press conference namin dito sa Kamara, ay hindi naman daw siya pipilitin. So, pwede usapan, baka meron siyang counsel na, kumbaga, ay kakatawan sa kanya kapag sinumulan na itong papilig dito sa Kamara. Okay. Salamat, Milky. Thank you. Magandang hapon, Ray at Romel. Update mula sa Kamara. Ako si Milky Riguna, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, RH12, Milky Rigunan. So, abangan natin na magiging kasagutan dito ng kampo ni VP Sara. Hindi naman talaga pala hindi siya... Hindi na outright na idediretso sa Senado yan. Meron pang mga susunod na proseso. Kasama sa proseso yan. Ayan. Samantala naman, Palasyo ng Malacanang hinamon si Congressman Erice na galingan sa debate sa Anti-Political Dynasty Bill. Report mula kay RH14, Let Narciso Mislet. Ray Romel, kinwestiyon ng Malacanang Caloocan Representative Edgar Erice sa paninisi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hindi nagustuhang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill. Tugon ito ng Palasyo sa pahayag ni Erice na nambobola lang ang Pangulo ng gawing prioridad ang Anti-Political Dynasty Bill. Press briefing, hinamon ni Palace Press Officer Claire Castro si Erice na galingan na lang sa pakikipagdebate para makuha nito ang gustong bersyon ng panukala. Sabi ni Castro, trabaho ng mga mambabatas na gumawa ng batas, kaya ito ang dapat atupagin ng kongresista. Dagdag pa ni Castro, hindi lang naman si Erice ang magdedesisyon sa ipapasang Anti-Political Dynasty Bill ng Kongreso. Narito si Jose Castro. Bakit naman po kay Pangulo isisisi? Kung ayaw niya yung version sa House of Representatives, di sa pagka nagkaroon po ng pagdebate, debatihin niya po munang mabuti. Ilabas niya na lahat ang kanyang talino. At kung anong kahihinatnan niyan, hindi naman po siyang mag-isa lang ang magdidesisyon niyan. Ang nakakapagtaka po dito kay Congressman Erice, parang lahat na lang ng kasalanan sa mundo, isinisisi niya sa Pangulo. Trabaho po nilang gumawa ng batas. Kaya trabahuhin niya po iyan kung anong gusto niyang version. Lumusot na kahapon sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang substitute bill kung saan ginamit na working draft ang panukala ni na Speaker Faustino Bolchi-D. III at Majority Leader Sandro Marcos. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ethics complaint laban kay Senador Bato de la Rosa, hindi pa maaksyonan ng Senate Ethics Committee. Alamin natin kung bakit. RH number 28, Paring Raymond, Bapaas. Paring Raymond. Paring Romel, pinawin ni Senador J.B. Hercito bilang chairman ng Senate Committee on Ethics ang panamba ng malagkay ng reklamo laban sa mga senador na hindi umaandar ang kanilang mga complaint. Gaya ng malagkay ng reklamo laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi na pumapasok simula pa noong November 11, 2025. Inulit ito ang batayan na kanilang susundin at ito ay ang first in, first out policy. Pang-anim ang reklamo laban kay Senator Bato kahit ito ang huling tatalakayin. Ngunit tiniyak ni Senator JB na huwag mainit ang mga complainants dahil lahat ay kanilang didingin sa takdang panahon. Narito si Senator JB Hercito. We cannot act on any cases right now. And if you're referring to Senator De La Rosa, that's the 6th complaint. So again, as I mentioned earlier, first in, first out, just like in any other agency or organization. So, pang-anim pa yun. But definitely the committee will have their own, we will deliberate on the matter. No?
if we will already, pag-turn ng kay Senator De La Rosa, but that's a 6th complaint. So, ano muna, hintay-hintay lang, no? But we will get to that. Ayon kay Ejercito, sa pulong ng committee kanina, inadapt na nila ang rules na susundin ng Ethics Committee. May 5 araw na publication ng rules na magsisimula bukas, kaya itinakda sa March 18 ang susunod na pulong ng komite. Dito na nila sisimulan na desisyonan ng mareklamo at malalaman kung alin sa 6 na complaint ay ang may form and substance. Tumanggi si Senator Ejercito na banggitin kung sino-sino pa ang mga may kaso sa Ethics Committee, maliban kay Senator Bato at siya na inireklamo din dahil kanya umanong inuupuan ang mga ethics complaints. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, kay Raymond Advance. Samantala naman, Department of Migrant Workers, pinag-aaralan daw po ang land travel para sa repatriation ng mga FW sa gitnang silangan. Report mula kay RH52, Edniel Porosa. Edniel. Lakay Ray at Romel, pinag-aaralan ng Department of Migrant Workers ang posibilidad na land travel na lang ang gamitin bilang pangunahing opsyon sa repatriation ng mga manggagawang Pilipino sa gitnang silangan. Sa pulong palitaan dito sa lungsod ng Mandaluyong, sinabi ni DMW Secretary Hans Lewakdak na kabilang ito sa mga alternatibo nilang nakikita habang sarado pa rin ang maraming airspace at marado pa ang Strait of Hormuz. Bagamat ayaw nang magbigay ng karagdagang impormasyon dahil sa security reasons, binanggit ni Kakdak na aasa sila sa tulong ng Department of National Defense. Pakinggan natin ang kalihim. And given the closure of the airspace and airports in many of the attack-prone states, including Israel, of course, and so we are looking at possible alternative ways. Ngayon, kung sarado ang air option, then possibly land options are there, but that is as far as I go. Okay? Hindi ko nasasabihin yung detalye. Una nang tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na handang expertise at assets ng militar sakaling magkaroon ng go signal sa pag-uwi ng mga Pinoy sa o naipit ngayon sa gera. Batay sa datos ng DMW at OWA na ilabas ngayong hapon, aabot na sa 1,129 ang repatriation requests ng mga OFW mula sa mga bansang Bahrain, Israel, Kuwait, United Arab Emirates, Qatar at Lebanon. Bahagi sila higit sa 1,400 Filipinos na humirit nang makabalik sa Pilipinas na unang inulat ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, 1,824 OFW sa ground ang patuloy na na-assistan ng DMW at mga embahada ng bansa, habang 236 na lang stranded Pinoy workers ay halalayan na sa transport hubs na sa Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapore, Manchester, Roma at Ethiopia. Ako si Edniel Porosa, Research, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ASEAN nanawagan para sa mahinahon at mapayapang paraan sa pagresolba ng gusot sa gitnang silangan. RH number 4, Miss Karen O. Young. Miss Kay. Yes, kasamang Romel, kasamang Ray, nanawagan ng mga member states na bumubuo sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na itigil na ang karahasan at iwasan ang mga hakbang na makapagpalala ng sitwasyon sa gitnang silangan. Bagkus ay idaan ng hindi pagkakasundo sa pamamagitan ng diplomasya at payapang mga paraan upang maibalik ang kapayapaan at stability sa naturang rehiyon. Itong opisyal na pahayag ng ASEAN Foreign Ministers sa pangunguna ng Pilipinas sa bilang chair ng ASEAN Summit ngayong taon sa nangyaring pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran noong nakaraang Sabado. Sa pahayag, sinabi ng ASEAN na masusi nilang binabantayan ang sitwasyon sa Middle East at nagpahiwatig ng matinding pagkabahala sa paglala ng sitwasyon sa Middle East, kung saan nadamay sa retaliatory attacks ng Iran ang mga bansang Kingdom of Bahrain, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria at United Arab Emirates. Nagpahiwatig rin ng kalungkutan ang ASEAN dahil nangyari pag-atake kasabay ng isinasagawang diplomatic at mediation initiatives ng Oman upang marisolba ang krisis sa pagitan ng Amerika at Israel laban sa Iran. Dahil dito tinatawagan ng ASEAN ang mga bansang sangkot sa girian na irespeto ang international law kasama ang United Nations Charter. Nagpaalala rin ang ASEAN sa obligasyon ng lahat ng mga bansa na gumamit ng payapang paraan upang marisolba ang krisis at irespeto ang soberanya at territorial integrity ng lahat ng bansa
na naaayon sa international law at UN Charter. Muling iginit din ng ASEAN ang commitment nito na magbigay ng emergency assistance sa lahat ng mga ASEAN nationals na maaaring ang mga ilangan ng tulong sa hinang naturang conflict na naaayon sa ASEAN Declaration on the Guidelines on Consular Assistance by ASEAN member states missions in third countries to nationals of other ASEAN member states at ang guidelines for the provision of emergency assistance by ASEAN missions in third countries to nationals of ASEAN member countries in crisis situations. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Ms. Karen Oyong. Samantala naman, isa patay, nasa 10 sugatan sa magulong takeover sa BF Resort Village Homeowners Association sa Las Piñas. Report mula kay Giselle Ricaport. Miss Giselle, go! Nakay nagmumurahan ngayon yung abogado nitong BF Resort Village Homeowners Association at isang residente na isang abogado rin sa gitna ng tinawag nilang pwersahang takeover dito sa asosasyon. Pinagtatalunan din ng abogado at ng sheriff yung pagtay guard kaninang umaga sa gitna ng kaguluhan. Kinumpirma ni BFRB Homeowners Association President Juan Toralballo na namatay yung isa nilang security guard na 47 anyos sa gitna nga na magulong takeover dito sa clubhouse ng nabanggit na asosasyon. Nasa 10 katao rin daw sa kanilang hanay yung nasugatan, kabilang siya na nagtamo ng minor injuries. Pakinggan natin. Ang ayaw namin gulo. Ang pakiusap namin ay maging kalmado ang lahat. Pati po sana yung kapulisan, barangay, mga unidentified individual, pati yung ibang kawani ng gobyerno. Sana po kalmado lang at hindi mauwi sa gulot again. Sa Mampalad at kami may ng condolences sa namatay. Ayon naman kay Ray Villaplaza sa Mihon, ang kaanak ng namatay gagawin daw nila yung lahat para mapanagot yung mga dapat. Sa nakarating sa kanyang balita, bumagsak daw sa sahig at saka tinapak-tapakan umano yung kanyang tiyuhin na nasa ospital o sa ospital na binawian ng buhay. Pakinggan natin. Sa clubhouse na merong magdala ng hindi ko na alam kung ano yung takeover daw ang sabi nila. So nabalita lang namin na dinala siya sa ospital. Sa afternoon, pumunta kami sa ospital, hindi namin naabutan ng buhay yung aming story namin. Pagkakalam namin kasi dito kanina nung nagkaroon na ng komisyon, nagtulakan, natumba, tapos sinapagtapakan itong mga pulis. Hindi pulis daw. Yung mga yun ang sabi-sabi, napagtapakan. Kaya gusto namin makita yung CCTV footage kung anong talaga. Kasama yung mahigit 30 mga kapulisan ni Sheriff Inyo Jan San Felipe nang isilbi yung court order na papabakante dito sa clubhouse at security office. Wala pang formal na transisyon doon sa mga opisyal na hanggang ngayon mataas pa rin yung tensyon dito sa lugar na takeover na lakay yung clubhouse na basag-basag yung salaming pintuan habang patuloy naman yung mainit na negosasyon para bakantehin itong security office. Kanina, inilutang ng ilang residente na milyones di umano yung posibleng motibo sa sapilitang takeover kahit walang eleksyon at may matataas di umano na ilang opisyal yung nasa likod ng ilan na mga bagong opisyal. Mariin naman niyang pinabulaanan ni bagong President Jose Deo Aguinaldo. Ito si Giselle Ricaport para sa Reader 8 na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Grupong Gabriela kinumbina ang malisyosong pahayag ni Representative Bong Suntay sa aktres na si Ann Curtis. Ayan, Boy Gonzales sa detalye. Boy! Lakay Romel, kinondena ng Pambansang Alyansa ng Kababayan na Gabriela ang sexistang pahayag ni Representative Bong Suntay laban kay Ann Curtis. Ayon sa grupo, hindi ito biro kundi direktang paglabag sa dignidad ng kababayan. Sabi ng Gabriel, lalong nakakasakit na naganap ang insidente ngayong buwan ng kababayan at napapakita ng patuloy na brutal pariakal na kultura sa pamahalaan. Hiniling ng grupo na humingi ng publikong paumanhin
si Congressman Asuntay at sumailalim sa gender sensitivity training. Tinawag din nilang dapat imbestigahan ng House Committee on Ethics ang privilege, ang pattern ng ganitong pag-ugali. Pinayuhan ng Gabriela ang publiko na huwag palalampasin ang ganitong kaso at makiisa sa International Working Women's Day sa March 8 bilang pagtutol sa lahat ng anyo ng pang-aabuso. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy Gonzales. Rapido, 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 hataw, balitan. Standby, Val Gonzales, Edwin Duque at Noche Cacas. Pilipinas ang oras, 10 minutes bago sumapit ng alas 3 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa... Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Ito Hataw Balita. Samantala, meron po tayong report mula kay Val Gonzales. 100,000 pisong fuel subsidy para daw po sa mga kwalipikadong magsasaka at mangisda sa bansa handa nang ipamigay ng DA. Go ahead sa iyo report, Val. Bago yung report ko na yan, Ray, ay meron lamang isang sasakyan ito na isang L300 yata ito. Isang L300 ito na pumasok dito mismo sa loob ng isang bahay dito sa K60 Street, dito sa Cañas, Quezon City. Pumasok ngayon at mula rito sa daan, may halos kalahati na itong sasakyan na ito na may plakang Whiskey Oscar Whiskey 846 ang nakapasok mula rito sa may pinakadaan. At ang tinumbok ay loob na mismo ng isang bahay ito. Papakita ko lamang sana doon sa ating mga kababayan na yun. May mga sugatan dito sa loob mismo nitong bahay na ito dito sa K6. Dahil itong L300 van na ito na mukhang nagdi-deliver ng prutas dito sa Mega Q-Mart ay pumasok na dito sa wasak na yung pinaka-gate nitong bahay na ito. Dumating na itong mga tauhan na
Quezon City Police District para investigahan. Dito sa likuran nitong L300 nito ay merong isang kotse, isang kulay orange na kotse. Yung nasa likod nito at wasak na wasak yung pinakaunahan. Paano po sino pa yung nakasakay dito? Wala pa. Nakaparada lang ito. Paano nakaparada itong sasakyan na ito? Nakaparada lang po yung orange, tapos yung maroon, tapos bilangga po ng truck. Itong sasakyan na ito, meron bang nasugatan? Ay, ito pa, meron pang dito sa kabila ng highway, meron pang isang sasakyan. Yung gate nito na bakal ay misto lang isang plastic na lamang. Bakanting lote ito, pero mayroong isang gate dito number 157 dahil pintura pero may erasure. May sugatan ba, Val? Sugatan? Itong sugatan ay nandun sa loob ng bahay. Ilan? Itong L300 ba ito kaya? Isang L300. Yung sugatan na hindi natin malaman kung residente dito sa isang bahay na ito dahil yung pinakapader ditong bahay na konkreto ay wasak. Nawasak dahil na pumasok itong sasakyan na dito ang gay road lang ito, Ray, dito sa Quezon Street. Wala tayong oras, Val. Lagpas na tayo sa alas 3. Ngayon ay dumating na itong mga otoridad, maging itong ambulansya para tingnan kung ilan lahat yung mga nasugatan dito sa pagpasok sa loob ng bahay ng isang L300. Ako si Val Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas. Thank you, Val. Samantala, dalawang bagong tukoy na drug pushers arestado sa mahigit sa ₱1 milyong halaga ng droga sa Taguig City. Noche Kakas, Noche. Ronel at Lakay Ray natimbog sa patibong ng pulisya ang newly identified drug pusher sa lungsod ng Taguig. Kinilala ng Southern Police District Drug Enforcement Unit ang mga suspect na sina alias Viv at alias Anthony ng Cainta Rizal. Inaresto ang dalawa matapos kumagat sa bypass operation na kinasa sa creekside ng Purok 5, Barangay na Pindan, tapat ng TESDA Training Ground, construction site sa Nabanggit Ciudad. Matagumpay na naaresto ang dalawang bagong na tulak ng droga kung saan nasamsam ang tinatayang 200 grams ng hinihinalang shabu. Tatansya ng SPD-DEU aabot sa 1,360,000 pesos. Para pang dalawa kabilang ang isang babaeng suspect atong may kinalaman sa illegal drugs. Arit sa 27, nagkakasa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Noche. At naman alamin ang report mula kay Edwin Duque. Edwin, go! Lakay Ray, pinakita din na butas Congressman Vichanco ang magkasalig na resolusyon ng Kamara at Senado. Ang giginyo kay Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos na pagsamantalang suspendihin ang pangungulekta ng VAT sa lahat ng produktong petrolyo. Dahil anya ay nagpapatuloy na sigalot sa narakyakasampunan ng Iran ng Israel at United States of America. Ang patuloy dyan na sigalot ay inasahan na magdudulot pa rin ng pagtaas ng presyo ng gasolina na magka-apekto rin sa presyo ng mga pangunang bilihin. Inabi ni Chanco na ang pansamantalang pag-suspende ng VAT sa mga produktong petrolyo ay kinakailangan upang matulungan ang mga pamimili na makayanan ang hindi nararapat na pasanin sa ekonomiya sa panahon ito. Pagkapat nagyaana niya ng gobyerno ng fuel subsidy para to sa mga driver at operator ng public vehicles, ayun din ang tatlo ang natulong para to sa mga magsasaka, mga isda, maaari umano itong hindi sapat ayon kay Chanco. Ariswerte po yan, Edwin Duque nagulat sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Edwin Duque. Rapido, hataw, balita. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita. Thank you sa buong person ng DZRH News Team. Yan po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fernández. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras sakto, alas 3:03 ng hapon. Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday
Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever.